Isipin mo ito, isang gabi, walang balita, walang announcement, walang sirena. Pero paggising mo kinabukasan, may mali ka nang nararamdaman. Tahimik ang kalsada, sarado ang tindahan, at sa loob ng ref, halos wala nang laman. Sa una sasabihin mo sa sarili mo, bukas may delivery din yan. May grocery pa naman sa kanto. Pero paglabas mo, makikita mo hindi lang ikaw ang nagugutom. Ang kapitbahay mo, nag-aabang. Ang tindera, wala na. Ang karinderya, sarado. Dito nagsisimula ang tanong na ayaw nating sagutin. Paano kung wala ka nang makain sa lungsod? Hindi ito zombie movie. Hindi ito pelikula. Ito ay what if scenario na nangyari sa ibang bansa, sa ibang syudad, at pwede rin mangyari kahit dito. Sa lungsod, sanay tayo na isang tawag lang ang pagkain, isang order, isang delivery. Pero kapag naputol ng supply, kapag nag-collapse ang sistema, ang lungsod ang pinakamabilis magutom. Walang taniman, walang bakuran, walang imbakan. Ang pagkain dito ay dumadaan lang. Kapag nawala ang daloy, wala ring natitira. Sa mga unang oras, hindi pa takot ang mararamdaman mo. Pagkabalisa lang, pagkaalala. Pero pagdating ng ikalawang araw, mapapansin mo ang pagbabago sa mga tao. Mas mabilis magsalita, mas tahimik, mas mapagmasid. Sa ikatlong araw, hindi na pera ang mahalaga, pagkain na. At dito papasok ang tanong, handa ka ba? Hindi handa sa baril, hindi handa sa away, kundi handa sa isip. Handa ka bang mag-isip kung saan hahanap ng makakain nang hindi nalalagay sa peligro ang sarili at ang pamilya mo? Handa ka bang tumanggap na ang lungsod ay hindi ka ililigtas at ikaw mismo ang dapat gumawa ng paraan? Sa episode nito, hindi namin sasabihin kung paano maging bayani. Ang ituturo namin ay kung paano mabuhay. Tahimik, matalino, at may respeto sa panganib. Dahil sa oras na magutom ang lungsod, hindi ang pinakamalakas ang tatagal, kundi ang pinakahanda mag-isip. Ito ang simula. At kung nakikinig ka ngayon, ibig sabihin, may oras ka pang maghanda. May isang panuntunan sa survival na bihirang pag-usapan. Ang 72-hour rule. Hindi ito haka-haka. Hindi ito teorya. Ito ay obserbasyon base sa mga lungsod na tinamaan ng sakuna, kaguluhan, at biglang paghinto ng supply. Sa loob ng 3 araw, nauubos ang pagkain sa syudad. Hindi dahil maraming tao, kundi dahil walang imbakan. Ang lungsod ay umaasa sa araw-araw na delivery. Mga truck na dumadating bago ka magising. Mga warehouse na hindi mo nakikita. Kapag tumigil ang mga truck na yun, wala nang dadating. Sa unang araw, mapapansin mo lang na mas kaunti ang laman ng estante. Sa ikalawang araw, sarado ng ilan. Sa ikatlong araw, kahit pera mo ay wala nang halaga. Dahil wala ka nang mabili. Dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila, may grocery pa naman. Pero hindi nila alam, ang grocery ay hindi imbakan. Isa lang itong huling hintuan ng pagkain bago tumahubos. At kapag naubos na ang estante, hindi mo na makikita ang pinanggalingan ito. Walang babalik. Sa oras na ito, ang lungsod ay parang katawan na naputulan ng dugo. Nakatayo pa,
pero patay ng daloy. At sa loob ng 3 araw, ang tanong ay hindi na ano ang kakainin ko, kundi saan ako hahanap. Kaya sa survival, hindi sapat ang lakas, hindi sapat ang tapang. Ang mahalaga ay kaalaman kung gaano kabilis mawala ang normal at kung kailan ka dapat kumilos bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo ito. Kapag tahimik pang lungsod, iyon ang huling pagkakataon mo. Hindi agad sumisigaw ang gutom. Hindi ito dumarating na parang bagyo. Sa una, parang pagod lang. Parang kulang sa tulog. Parang wala ka lang sa mood. Pero sa likod ng pakiramdam na yun, may nagsisimula ng bumigay. Kapag kulang ang pagkain, ang katawan ang unang nagtitipid. Babagal ang galaw mo. Liliit ang pasensya mo. Hihina ang isip mo. Mapapansin mong mas mabilis kang mainis. Mas mahirap magdesisyon at mas mabagal mag-isip. At sa survival, isang maling desisyon lang, tapos ka na. Sa ikalawa o ikatlong araw ng kakulangan, ang gutom ay hindi na lang pakiramdam. Isa na itong panganib. Nahihilo ka, nalalabo ang mata mo, nang hihina ang tuhod. Ang katawan mo, sinusunog ng sarili nitong reserba para lang makagalaw ka. Sa mga bata, mas mabilis ito. Tatahimik sila, hindi maglalaro, hindi magrereklamo. At iyon ang pinakadelikado kapag ang bata ay tahimik na. Sa matatanda, ang gutom ay nagiging delikadong kombinasyon ng pagod at maling kumpiyansa. Kaya pa, isang araw pa, hanggang sa hindi na. Kaya sa survival, hindi mo hinahayaang umabot sa puntong yun. Ang gutom ay hindi dapat sinusubok. Dapat ito ay inuunahan. Dahil kapag katawan mo na ang bumigay, kahit may makita kang pagkain, baka wala ka ng lakas para kunin ito. Tandaan mo ito. Ang gutom ay tahimik na kalaban. At ang tahimik na kalaban ang kadalasang pumapatay. Darating ang sandaling kailangan mong magdesisyon. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala ka ng pagpipilian. Kapag nauubos na ang pagkain, ang tanong ay, hindi na lalabas ba ako, kundi kailan. Ang maling oras ay kasing delikado ng maling lugar. Kung lalabas ka ng masyadong maaga, mapapansin ka. Kung lalabas ka ng huli, mauuna na ang iba. At sa bigitan ng dalawa, naroon ang panganib. Sa survival, ang paglabas ay hindi basta lakad. Ito ay kalkulasyon. Sino ang gising? Sino ang gutom? Sino ang desperado na? Kapag gutom ang tao, nagbabago ang kilos. Mas mabilis magalit, mas handang sumugal, mas konti ang iniisip na resulta. Kaya bago ka lumabas, kailangan mong itanong sa sarili mo, handa ba ang katawan ko? Handa ba ang isip ko? May babalikan ba ako? Ang paglabas ay may kapalit. Bawat hakbang may katumbas na panganib. Kaya ang tunay na prepper ay hindi agad kumikilos. Nagmamasid muna, nakikinig, naghihintay. At kapag dumating ang tamang oras, iisa lang ang galaw. Tahimik, mabilis, walang iniwang bakas.
Dahil ang layunin mo ay hindi makipagsabayan, kundi makabalik ng buhay. Kapag nauubos ang pagkain, iisa lang ang unang naiisip ng karamihan. Palengke. Doon sila sanay pumunta. Doon nila alam ang daan. Doon nila inaasahan ng sagot. Pero sa survival, ang pinaka-obvious na lugar, ang pinakaunang nauubos at pinakadelikado. Ang palengke ay parang ilaw sa dilim. Lahat ng gutom doon tutungo. Sa unang oras, tahimik pa. Sa ikalawa, may nagkakalkal na. Sa ikatlo, wala nang natitira, kundi bakas ng pagmamadali. Dito nagkakamali ang marami. Akala nila kung walang tao, ligtas na. Pero ang kawalan ng tao ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng panganib. Ang naiwan ay mga basag na bote, mga sirang lata, mga bagay na tinapakan ng desperasyon. At minsan, mga taong ayaw magpakita. Kaya kung pumasok ka sa ganitong lugar, hindi ka naghahanap agad ng pagkain. Nagmamasid ka muna. Tinitingnan mo kung anong kinuha na, kung anong iniwan, kung ano ang sinirang hindi dapat. Dahil ang palengke ay hindi lang lugar ng pagkain. Ito ay tala ng mga nagtaang desisyon ng tao. At kung marunong kang magbasa ng bakas, malalaman mo kung ligtas pa o kung oras na para umatras. Sa gutom, nagiging pare-pareho ang iniisip ng tao. Kahit ano pwede na. Pero sa survival, ang kahit ano ang kadalasang pumapatay. Hindi lahat ng mukhang pagkain ay ligtas pa. Ang sirang lata, ang nabuksang pakete, ang binabad sa init at ulan, lahat yan ay may dalang panganib na hindi mo makikita sa unang tingin. Sa palengke, makakakita ka ng mga bagay na iniwan, hindi dahil walang halaga, kundi dahil may nakakita na ng mali. Ang lata na namamaga ay hindi swerte. Ito ay babala. Ang pagkain na may kakaibang amoy ay hindi sayang. Ito ay paanyaya ng sakit. At sa panahon na mahina ng katawan mo, ang isang pagkakamali sa pagkain ay maaaring magdulot ng matinding pagsusuka, dehydration, kawalan ng lakas, o kamatayan. Kaya ang tunay na prepper ay marunong tumanggi. Mas pinipiling magtiis kaysa sumugal. Dahil ang gutom ay kayang tiisin ng ilang araw. Pero ang food poisoning, isang beses lang tapos ka na. Tandaan mo ito. Sa survival, hindi lahat ng makakain ay dapat kainin. Sa gitna ng gutom at kaguluhan, ang dilata ang madalas na nagiging huling pag-asa. Matagal ang shelf life, madaling dalhin, hindi kailangan ng apoy agad. Pero dito rin marami nagkakamali. Akala nila basta dilata ligtas na. Hindi totoo yun. Sa survival, ang dilata ay parang tahimik na kasunduan. Kapag buo ka pa, tutulungan kita. Kapag may mali ka, papatayin kita. May tatlong bagay kang dapat tandaan. Una, anyo. Ang lata ay dapat tuwid. Walang umbok, walang tagas. Ang kahit maliit na umbok ay maaaring senyalis ng gas sa loob. Ibig sabihin, may buhay na hindi mo gustong makilala. Ikalawa, tunog. Kapag inalog mo ang lata at parang may hangin o kakaibang galaw, mag-isip ka na.
Ang katahimikan ng lata ay mas ligtas kaysa sa huni nito. Ikatlo, amoy. Kapag nabuksan, isang segundo lang ang kailangan. Kung may kakaiba, huwag magdahilan. Isara, iwan, umatras. Tandaan mo, ang gutom ay pwedeng pagtiisan. Ang lason, hindi. Survival, hindi ka kumukuha ng pagkain dahil mukhang okay. Kumukuha ka dahil sigurado ka. Sa gutom, marami naghahanap ng ulam. Pero sa survival, unang hinahanap ang lakas. At ang lakas ay nagsisimula sa carbohydrates. Hindi ito masarap na pakinggan. Hindi ito exciting. Pero kung wala kang carbs, wala kang lakas mag-isip, wala kang lakas maglakad, at wala kang lakas makauwi. Sa lungsod, ang carbs ang pinakakaraniwang pagkain at kasabay nito ang pinakamadaling mawala. Kanin, noodles, harina, tinapay. Kapag nagkakagulo na, ito ang unang kinukuha ng lahat. Kaya ang tunay na prepper ay hindi naghahanap sa harap. Naghahanap siya sa likod, sa mga bodega, sa likod ng tindahan, sa mga lugar na hindi agad naiisip ng gutom na tao. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng marami. Kailangan mo ng tama. Ang bigas na tuyo at buo ay kaya magbigay ng lakas sa loob ng ilang araw. Ang noodles na maayos ang pakete ay madaling lutuin at madaling hatiin. Ang harina, kahit hindi ka marunong magluto, ay pwedeng gawing simple basta may tubig at init. Sa survival, ang pagkain ay hindi luho. Ito ay gasolina. At kung wala kang gasolina, kahit kaano ka kaingat, titigil ka rin sa gitna ng daan. Kaya kapag nagpo-forage ka, itanong mo muna ito. Magbibigay ba ito ng lakas o saglit na busog lang? Pagdating sa pagkain, madalas nating marinig ang salitang protina. Lakas, tibay, pangmatagalang enerhiya. Tama yun. Pero sa survival, hindi ito ang unang kinukuha. Ang protina ay hindi pang galaw agad. Ito ay pang-ayos, pang-repair ng katawan, pang-tagalang tibay. Kapag gutom ka at kulang sa carbs, kahit gaano karami ang protina mo, mahihilo ka pa rin. Kaya ang tamang tanong ay hindi, may protina ba? Kundi, handa na ba ang katawan ko para dito? Sa lungsod, may ilang protina na mas ligtas hanapin kaysa sa iba. Sardinas, beans, corned beef, mga pagkaing sealed, matagal ang shelf life, kayang kainin kahit konti lang. Ngunit kahit dito, kailangan pa rin ng disiplina. Ang protina ay kadalasang mas mabigat, mas maalat, mas uhaw ang dala. At sa survival, ang uhaw ay kasing delikado ng gutom. Kaya ang tunay na prepper ay kumukuha ng protina pagkatapos masecure ang carbs. Kaunti lang para sa lakas ng susunod na araw. Hindi para sa busog ngayon, hindi para sa pagbangon bukas. Tandaan mo ito, ang protina ay hindi pang umpisa. Ito ay pangtuloy. Kapag nakita mo ang petsa sa pagkain, may dalawang karaniwang reaksyon ng tao. Una, takot. Ikalawa, bahala na. Parehong delikado. Ang petsa sa pakete ay hindi hatol, ito ay gabay. May pinagkaiba ang best before, best by, at expiration date. Ang best before ay kalidad. Ibig sabihin, maaaring bumaba ang lasa o texture,
pero hindi agad delikado. Ang expiration date naman ay babala sa kaligtasan, lalo na sa fresh at dairy. Sa survival, mahalagang marunong ka magbasa ng label at magbasa ng pagkain mismo. Ang lata na buo, walang umbok, walang kalawang at maayos ang seal ay maaaring ligtas kahit lampas na sa best before. Pero may kondisyon. Kapag binuksan mo, ikaw ang huling depensa. Amoy, kulay, texture. Kapag may kakaiba, hindi ka maghahanap ng dahilan. Hindi mo sasabihin, sayang. Sasabihin mo, salamat pero iiwan kita. Sa panahon ng gutom, ang kaalman ang nagiging pagkain mo. Kapag naubos na ang palengke at wala ring laman ng grocery, dito nagpapalingon ng ilan sa mga bahay. Pero hindi lahat ng bahay ay pareho. Sa kulturang Pilipino, may mga pagkain hindi nilalagay sa ref, hindi nilalagay sa estante ng tindahan, at hindi rin agad makikita ng mata. Ang bigas ay madalas nasa sulok, sa ilalim ng mesa, sa loob ng sako. Ang asukal, nasa garapon. Minsan nasa lata ng biskwit. Ang asin, nasa maliit na lalagyan. Madalas nakatago dahil konti lang yun. Sa survival, ang konti ay mahalaga. Hindi mo kailangan ng marami para lang mabuhay na ilang araw. Kailangan mo lang ang tamang lugar na titignan. Kaya kapag pumasok ka sa isang bahay, hindi ka agad naghahanap. Nagmamasid ka. Anong klaseng pamilya ang nakatira dito? May bata ba? May matanda? Ang sagot sa mga tanong na yun ang magsasabi kung saan ka titingin. Dahil ang pagkain ay hindi nakadisplay, ito ay iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ang marunong makakita ng iniingatan ang mas may tsansang makaligtas. Tandaan mo to, hindi lahat ng pagkain ay nasa harap. Ang mahalaga ay marunong kang tumingin sa loob. Kapag nawala na ang mga tindahan at naubos na ang laman ng mga bahay, marami ang naniniwalang tapos na. Pero may isang bagay na hindi agad nauubos, ang halaman. Sa lungsod, sanay tayong tapakan ng mga ito. Sanay tayong tawaging damo. Pero sa survival, ang damo ay maaaring buhay. Sa gilid ng bakod, sa tabi ng kanal, sa mga bakanting lote, may mga halamang hindi umaasa sa sistema. Malunggay, talbos ng kamote, alugbati. Hindi ito milagro. Ito ay kaalaman na matagal nang alam ng mga nauna pa sa atin. Pero may babala. Hindi lahat ng berde ay ligtas. Ang lugar kung saan tumutubo ang halaman ay kasing halaga ng halaman mismo. Kung ito ay nasa tabi ng kanal, sa maruming lupa, o malapit sa kamikal, iwan mo. Sa survival, mas mahalaga ang konting sigurado kaysa sa maraming delikado. Ang halaman ay hindi lang pagkain, ito ay pag-asa. Paalala na kahit bumagsak ang sistema, may mga bagay na patuloy na nabubuhay. At kung marunong kang tumingin sa paligid, makikita mo na hindi ka nag-iisa. Darating ang sandaling wala ka ng label na mababasa. Walang petsa, walang kaon, walang kasiguruhan. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na masarap ba, kundi ligtas ba? Sa survival, may tatlong simpleng hakbang na ginagamit kapag wala ka ng ibang basehan. Amoy, anyo, konting tikim. Una, amoy.
Ang katawan mo ay natural na alarm. Kapag may kakaiba, huwag mo nang ipaliwanag. Hindi ka maselan. Ikaw ay buhay. Ikalawa, anyo. Tingnan ang kulay, ang pagkabuo, ang likido kung meron. Kapag may amag, may bula, o may kakaibang galaw, tapos na ang usapan. Ikatlo, konting tikim. Hindi ito pagkain, ito ay test. Isang patak lang sa dila, walang lunok, walang dahilan. Kapag may hapdi, pait, o kakaibang pakiramdam, idura, banlawan, lumayo. Sa survival, ang disiplina ang huling sandata mo. Dahil kapag nagkamali ka rito, wala nang bawi. Tandaan mo ito, mas mabuti ang gutom na may lakas kaysa sa busog na walang bukas. Ang paghahanap ng pagkain ay kalahati pa lang ng laban. Ang pag-uwi nito ng ligtas, iyan ang tunay na hamon. Maraming nagkakamali rito. Huwag may nakuha na bumibilis ang lakad, lumalakas ang hinga, nagiging maingay ang galaw, at doon ka napapansin. Sa survival, ang ingay ay mensahe. Ang kalansing ng lata, ang lagaslas ng plastic, ang biglang bagsak ng bag, lahat iyan ay panyaya. Kaya ang unang tuntunin, tahimik ang dala. Ibalot, itali, ihiwalay ang matitigas sa malalambot. Ang ikalawa, balanse ang bigat. Kapag hindi pantay ang karga, babagal ka. Mapapagod ka. At sa pagod, nagkakamali ang tao. Ang ikatlo, huwag ipakita ang nakuha. Ang bukas na bag ay kwento. Ipinapakita nito kung ano ang meron ka at kung gaano ka kahalaga sa gutom na mata. Sa survival, hindi mo pinagmamalaki ang swerte. Tinatago mo ito. Dahil ang layunin mo ay hindi makauwi ng busog, kundi makauwi ng buhay. Tandaan mo ito. Ang pagkain ligtas dalhin ay pagkain na may bukas. Hindi lahat ng laban ay may sigawan. Ang iba, tinatapos sa katahimikan. Sa bawat hakbang pabalik, dala nila ang pagkain. Pero mas mahalaga, dala nila ang disiplina. Walang yabang, walang pagdiriwang. Dahil sa survival, ang pag-uwi ay hindi sigurado hanggang sa may sara mong pinto. Ang daan pabalik sa bunker ay pamilyar, pero mas delikado. Dahil alam ng gutom na mundo na may mga taong bumabalik na may dala. Kaya mabagal ang lakad, maingat ang tingin. Ang bawat tunog ay sinusukat. Pagdating sa loob, saka lang huminga na maluwag. Hindi dahil tapos na, kundi dahil isang araw na naman ang nalampasan. At sa loob ng bunker, may mga matang naghihintay. Hindi sa dami ng pagkain, hindi sa balitang ligtas sila. Tandaan mo ito. Sa survival, ang pag-uwi ang unang tagumpay. Kapag dumating ang sandaling kailangan mo na magtago, hindi pagkain ang unang kalaban mo, kundi kaguluhan. Sa loob ng bunker, wala nang ingay ang usod. Wala nang sigawan sa labas. Wala nang takbuhan. Ang naririnig na lang ay ang mahinang paghinga ng pamilya at ang kalansing ng mga lata at supot na unti-unting binubuksan. Hindi ito simpleng impakan. Ito ay paghahanda para sa mahabang pananatilip. Tahimik na inilapag ni Shadowant ang backpack sa sahig. Isa-isang nilabas ang mga pinamili, mga inipon, mga pagkaing ilang buwan o taon ang hinintay ang araw na ito. Hindi siya nagmadali dahil sa survival,
ang madaling desisyon ng unang ikinapapahamak. Sa isang gilid, si Lady Ant ay nakaluhod. Hindi siya nagmamadali. Dahil sa survival, ang madaling desisyon ng unang ikinapapahamak. Sa isang gilid, si Lady Ant ay nakaluhod. Nakaayos ang tactical gloves, hawak ang marker at tape. Hindi armas ang hawak na ngayon, kundi sistema. Ang mga bata ay nakaupo sa mesa, tahimik na nanonood. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang eksenang ito. Pero balang araw maiintindihan nila na ang buhay sa krisis ay hindi lang tapang, kundi kaayusan. Ang bigas ay inilalagay sa isang lalagyan. Ang dilata ay pinaghihiwa-hiwalay ayon sa uri. Ang noodles, tuyo, asukal, lahat may lugar. Dahil kapag gutom ka na, kapag pagod ka na, kapag madilim na, ang hahanapin mo ay hindi pagkain, kundi kaalaman kung saan ito naroon. Tahimik na nagsasalita si Shadow Ant. Hindi natin kakainin lahat ng ito ngayon. Kaya hindi natin sila tatratuhin na parang panandalian lamang. At doon nagsimula ang unang aral sa bunker. Ang hindi marunong mag-ayos ng pagkain ay mauubusan kahit marami pa siyang dala. Sa dulo ng eksena, makikita mong hindi pa sila ligtas. Pero handa na silang magtagal. Kapag may sistema ka na sa loob ng bunker, hindi doon nagtatapos ang laban. Sa labas ng tahimik na konkretong pader, may isa pang kaaway ng pagkain. Oras. Hindi lahat ng supply ay tatagal sa lata. Hindi lahat ng bigas ay palaging darating. Kaya ang susunod na hakbang ay hindi pantagtag, kundi pagpapahaba ng buhay ng kung ano-ano ang meron ka na. Sa panahon ng krisis, ang araw ay hindi lang liwanag. Isa rin itong kasangkapan. Si Shadow Ant at si Lady Ant ay hindi umaasa sa mamahaling kagamitan. Wala silang industrial dehydrator. Wala silang kuryenteng sigurado. Ang meron lang sila, oras, disiplina, at kaalaman kung paano gumamit ng simpleng bagay. Isang sirang bakal, isang lumang kahoy, screen ng bintana, lambat. Sa mata ng iba, basura. Sa mata ng naghahanda, reserbasyon ng buhay. Ang pagpapatuyo ng pagkain ay hindi minamadali. Hindi ito parang pagluluto. Ito ay paghihintay, pag-iingat, at pagrespeto sa proseso. Kapag minadali, masisira. Kapag naging tamad, mabubulok. Kapag pabaya, masasayang. Kaya habang tahimik ang paligid, habang bantay ang paligid, habang ang araw ay tandang gumagalaw sa langit, ang pagkain ay binibigyan nila ng pangalawang buhay. Sa bawat hiwa ng gulay, bawat patak ng pawis, bawat oras ng paghihintay, may isang aral na tinagin. Hindi sapat ang may pagkain ka. Kailangan marunong kang magreserba. May mga pagkain na hindi sapat ang araw. May mga pagkain na kahit patuyuin mo, babalik at babalik ang pagkabulok kapag nagkamali ka ng isang hakbang. Kaya bago pa na-invento ang refrigerator, bago pang kuryente, bago pang lata, asin ang sandata ng tao laban sa oras. Hindi ito basta pag-aalak, hindi ito panglasa. Ang salt curing ay kontrol. Pag-alis ng tubig, pagpigil sa bakterya, pagbagal ng pagkasira. Alam ito ni Shadow Ant. At mas lalo itong binibigyang halaga ni Lady Ant. Dahil sa krisis, ang maling alat ay kalumbas ng maling desisyon. Kapag kulang,
sisira. Kapag sobra, masasayang. Kaya bawat hiwa ay sinusukat, bawat patong ay may pagitan, bawat lalagyan ay may dahilan. Walang minamadali, walang emosyon. Dahil ang asin ay hindi kaibigan ng pamaya. Sa bawat piraso na isda, sa bawat hiwa ng karne, sa bawat patong ng asin, ang layunin ay hindi tumagal, hindi makaligtas hanggang sa susunod na bukas. Hindi nagtatapos ang preservation sa asin at araw. Dahil kahit tuyo ng pagkain, kahit cured na nasa tamang alat, isang maling lalagyan lang, pwede pa rin masira ang lahat. Hangin, liwanag, moisture, ito ang tatlong tahimik na kaaway ng imbakan. Kaya ang susunod na hakbang Shadow Ant at Lady Ant ay hindi tungkol sa pagliligtas ng pagkain ngayon, kundi pagtiyak na may kakainin pa bukas, sa susunod na linggo, at sa mga buwan na darating. Isa-isang lilinis ang mga lalagyan, tinitiyak na tuyo ang loob, sinelyuhan ng maayos. Walang pagmamadali, dahil ang hangin na naiwan sa loob ay oras na ninakaw mula sa hinaharap. At hindi lang imbakan mahalaga, kailangan may ikot. Ang una mong inimbak, siya ang unang lalabas. Hindi dahil mas masarap, kundi dahil iyon ang makatarungan. Sa ganitong paraan, walang pagkain ang nalilimutan, walang supply ang nasasayang. At sa katahimikan ng bunker, habang maayos ang bawat garapon, unti-unting bumabalik ang kontrol. Ang tunay na paghahanda, bulong ni Shadow Ant, ay hindi lang pag-iipon, kundi pag-aalala kung kailan at paano gagamitin. Sa gitna ng kaguluhan, may dalawang uri ng desisyon. Ang una, desisyong matagal nang pinaghahandaan. Ang ikalawa, desisyong napilitan lang gawin. Sa loob ng bunker, tahimik na Shadow Ant at Lady Ant, hindi dahil wala ng problema, kundi dahil may panahon sila mag-isip. Ang tanong nila ay malinaw, mananatili pa kami o aalis kami kung kinakailangan? May pagkain, may sistema, may kanlungan. Pero alam nilang hindi permanente ang kahit anong bagay. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, may pamilyang Pilipino na nakaupo sa dilim. Hindi nila alam ang salitang bug out. Hindi nila alam ang stay home strategy. Ang alam lang nila, paubos na ang pagkain, papalapit na ang panganib, at may mga batang kailangan protektahan. Wala silang bunker, walang mapa, walang plan B. Kaya ang tanong nila ay mas mabigat. Aalis ba kami kahit hindi namin alam kung saan pupunta? O mananatili kahit hindi namin alam kung ligtas pa? At dito nagtatagpo ang dalawang mundo. Hindi sa lugar, kundi sa tanong. Dahil darating ang araw na ang bawat pamilya ay mapipilitang pumili. At ang hindi nagplano ng maaga ay pipili sa ilalim ng takot. Hindi kami ang bayani, wika ni Shadow Ant sa katahimikan. Pero ayaw naming maging biktima. At habang dahan-dahang nagsasarang ilaw ng bunker, sa labas, may pamilyang naghahanda ring magdesisyon. Ikaw, alin ang pipiliin mo?